Mabuting balita. Juan Kabanata 11, talata 45 hanggang 56. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, marami sa mga Hudyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nanalig sa kanya. Ngunit ang ilan sa kanila ay pumunta sa mga Pariseyo at ibinalita ang ginawa ni Jesus. Kaya tinipon ng mga punong saserdote at ng mga Pariseyo ang mga kagawad ng Sanhedrin. Ano ang gagawin natin? Wika nila. Gumagawa ng maraming kababalaghan ang taong ito. Kung siya'y pagbabayaan natin, mananampalataya sa kanya ang lahat. Paririto ang mga Romano at wawasakin ng templo at ang ating bansa. Ngunit isa sa kanila, si Caifás, ang pinakapunong saserdote noon, ay nagsabi ng ganito, "Ano ba kayo? Hindi ba ninyo naiisip na mas mabuti pa para sa isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan, sa halip na mapahamak ang buong bansa?" Sinabi niya ito hindi sa ganang kanyang sarili lamang. Bilang pinakapunong saserdote ng panahong iyon, hinulaan niyang mamamatay si Jesus dahil sa bansa. At hindi dahil sa bansang iyon lamang, kundi upang tupunin ang nagkawatak-watak ng mga anak ng Diyos. Mula noon, ibinalangkas na nila kung paano napapatay si Jesus. Kaya't hindi na siya hayagang naglakad sa Judea. Sa halip, siya'y nagpunta sa Ephraim, isang bayang malapit sa ilang. At doon siya nanirahang kasama ng kanyang mga alagad. Nalalapit na ang pista ng Paskua. Maraming taga-lalawigang pumunta sa Jerusalem bago magpaskua upang isagawa ang paglilinis ayon sa kautusan. Hindi nila nakita si Jesus sa templo, kaya't nagtanungan sila, "Ano sa akala ninyo? Paririto kaya sa pista o hindi?" Ipinag-utos ng mga punong saserdote at ng mga Pariseyo na ituro ng sino mang nakakaalam kung nasaan si Jesus upang siya'y may padakip nila. Ang mabuting balita ng Panginoon.